Dear DJ Hugotera, magandang gabi po sa inyo. Ganun din po sa inyong mga tagapakinig at manonood. Ako nga po pala si Vera, 23 years old, isa sa inyong mga masugid na tagapakinig. Dati-rate ay nakikipakinig lang ako sa katrabaho ko. At dahil nga sa sobra akong nag-e-enjoy, na kaya kahit nasa bahay ako ay inaabangan ko na kung may istorya ba kayo. At pinangarap ko na din ang marinig ang sarili kong kwento. Kaya naman, eto ako ngayon. Upang magbahagi ng sarili kong kwento sa inyo, DJ. DJ Hugotera. Simula bata pa lamang ako ay pinapangarap ko na ang isang masaya at buong pamilya. Isang pamilya na punong-puno ng pagmamahalan. Subalit hindi ito ang pamilyang ipinagkaloob sa akin. Sapagkat bata pa lamang ako nung maghiwalay ang aking pamilya. Leandro! Sino to? Sinong muni kaya na sinasabing asawa ka daw niya? Ano bang pinagsasabi mo? Gumagawa ka na naman ng kwento. Hindi ko kilala yan. Talaga ba? Talaga bang hindi mo kilala? Ano tong picture na to? Ha? Eto pa. Ano yung pagkakaila mo pa? Kitang-kita ko kung paano kayo naglalandian. May kasama pa kayong baby. Ano to, anak mo? Saan mo na kayo hayan? Ha? At bakit ba nangingialam ka? Paanong hindi? Paano hindi ako mangingialam? Ako yung asawa mo. Ha? Kaya pala bibihira ka na lang umuwi dito. Akala ko nabuboard ka lang. Bakit ka ba namamakialam, ha? Bakit? Kasi may karapatan ako. Ako yung asawa mo. Bakit hindi ba ako bigyan ng privacy? Ha? Bakit hindi kita bigyan ng privacy? Akala ko nga nagbo-board ka lang. Kasi malayo yung trabaho mo. Tapos sasabihin mo sa akin bakit hindi kita bigyan ng privacy. Ha? Yung akala ko nagbo-board ka, yun pala iba ng inuuwian mo. At ngayon, tinatanggi mo pa. Huling-huli ka na itatanggi mo pa? Aba, napakagaling mo namang lalaki ka. Oo na. Sige na. Totoo lahat ng nakita mo. Totoo lahat ng nalaman mo kasi sawang-sawa na ako sa'yo. Ano? Sawang-sawa ka na sa'kin? Lahat na nga lang ginawa ko para sa pamilyang to. Iniwan ko ang pamilya ko para sa'yo. Kahit ang pinag-aralan ko, tinalikuran ko. Ha? Para magpakananay sa anak natin. Tapos ikaw pa yung may ganang mambabae. At ikaw pa yung may ganang magsawa. Ha? Oo. Sawang-sawa na ako. Sa tuwing uuwi kasi ako dito, puro ka na lamang tamang hinala.
Wala naman akong ginagawang masama. Pero noon pa man din, ang dami mo ng pagdududa sa akin. Kaya wala nang katigil-tigil ang bunganga mo, kapuputak. Nakakarindi na. Alam mo ba yun? Kaya naghanap ako ng taong mauunawaan ako. Maiintindihan ako. Yung taong mahihingahan ko at yun ay si Monica. Siya yung naging pahinga ko. Hindi ang lecheng pamilyang to. Ano? Ha? Ano mo ba yung pinagsasabi mo? Nakuha mo pang mga liwa. Gayong dalawa na yung anak natin. Grabe ka! Saan ba ako nagkulang, ha? Saan? Paano hindi ako magbubunga nga? Paano hindi ako magpupuputak? Eh tama naman yung hinala ko. Tamang hinala ka lang. Wala naman ako dating ganun eh. Yun na nga. Pero bakit ngayon meron na? Ang lakas ng loob mo, ha? Ang lakas ng loob mo. Dalawa na yung anak natin sa kakapanangaliwa. Nakuha mo pang maghanap ng iba? Samantalang ang tagal na nating pinagsamahan. Ang tagal-tagal na natin. At paano ako? Ha? Paano ako? Paano yung pamilya natin? Paano yung mga anak natin? Huwag kang magbalinis dyan, Loisa. Akala mo ba wala akong alam sa pinagagagawa mo? Alam kong matagal mo na din akong iniputan sa ulo. Alam kong noon pa man ay kung sino-sino ng lalaking nakakausap mo at kinakatagpo mo. Kaya huwag mo kong questionin sa ginagawa ko. Dahil wala tayong pinagkaiba. Pareho lang tayong sawa sa isa't isa. Tama ka. Tama ka. Dahil sawang-sawa na din ako sa'yo. Nakakasuka na yung mga pinaggagawa mo. Ang tagal kong nagtitiis sa'yo. Ang dami ko din sinakripisyo para sa pamilyang to. Pero kahit kailan hindi mo na kayang suklian yun. Ni hindi mo kami kayang bigyan ng maayos na buhay ng mga anak natin. Kaya nakuha ko din maghanap ng iba. Pero bago pa ako maghanap ng iba, ikaw yung nauna. Alam mo kung bakit? Kasi nanlamig ka. Kada dadating ka dito, alak lang lagi yung inasikaso mo. Di pagtingin sa aming mga anak mo, hindi mo maasikaso. Di pagtanong lamang sa amin kung kumusta na ba kami, kung nakakakain ba kami ng ayos, kung nagkakasya ba yung mga binibigay mo. Wala ka man lang tanong na ganun. At gaya mo rin ako. Naghanap ako ng uunawa sa akin. Naghanap ako ng mapapagsumbungan ko. Naghanap ako sa oras na napapagod ako. Na hindi mo ako mapuntahan. Na hindi mo ako magabayan. Na hindi mo ako matanong kung kumusta na ba ako. Kung okay lang ba yung anak natin. Kung hindi ba sila nagkakasakit. Ano? Mas tatanungin mo ko? Sasabihin mo ko ng ganyan? Hindi lang naman ikaw yung madami sinakripisyo dito sa pamilya natin. Ako sinusuklian ko na kahit na may pagkukulang ako, pinipilit ko rin yung ibigay sa'yo. Para mabuo yung pamilya natin to. Alam mo, mabuti na di sigurong nangyari to. Sa wakas makakawala na ako sa lecheng pamilyang to.
Mama! Papa! Tama na po! Natatakot na po kami ni Marco. Vera. Pumasok ka sa kwarto mo. At huwag kang makialam dito. Hindi, anak. Diyan ka lang. Mag-ayos ka ng gamit mo. At sasama kayo sa akin ng kapatid mo. Iiwanan natin yung walang kwenta mong papa. Mama, saan po tayo pupunta? Ayoko pong umalis. Anak, sa Cebu tayo pupunta. Uuwi na tayo sa mga lola mo. Nasisiraan ka na ba, ha? Isasama mo ang mga bata. Paano ang pag-aaral nila? Hindi. Hindi ako papayag na isasama mo sila. Ina ako, Leandro. Sa akin dapat ang mga bata. Hindi. Akin ang mga anak ko. Mama, Papa, tama na. Huwag na po kayong mag-away. Pwede ba? Tama na. Lagi na lang kayong away na ng away. Lagi na lang ganito. Hindi ba kayo naaawa sa amin ni Marco? Wala ba kayong pakalam sa nararamdaman namin? Anak, halika. Halika sa papa. Sama mo si Marco. Walang aalis sa inyo. Hawari yan. Kung gusto mong umalis, lumayas ka na. Pero hindi mo pwedeng isama ang mga anak ko. Aalis talaga ako. Pero babalikan ko ang mga anak ko. Tandaan mo yan. DJ Hugotera. Naghiwalay nga po ang aking mga magulang. Niiwan kami ng kapatid ko sa poder ng aking papa. Pero dumating din ang araw na bumalik si mama para kunin kami. Naisama niya kami sa Cebu ng kapatid ko. Pero binawi ding muli ng aking ama, lalo na nung malaman niya na may kinakasama ng iba si mama. Pag-uwi namin sa Cavite sa bahay namin, kasama si papa, ay nagulat kami ng kapatid ko kasi may iba na din palang binabahay si papa. At yon ay si Tita Monica. Monica? Nandito na kami ng mga bata. Buti naman at nakadating na kayo. Sakto at nakapagluto na ako ng hapunan. Kumain na muna tayo. Ito nga pala yung mga anak ko, si Vera at si Marco. Papa, sino po siya? Siya si Tita Monica nyo. Siya ang magiging bago niyong mami. Pero, Papa, may mama na po kami. Anak, malayo naman ang mama nyo. Kaya siya ng mami nyo simula ngayon. Pero Papa, iisa lang po ang mama namin at di po siya yon.
Leandro, hayaan mo na muna. Naguguluhan pa sila ngayon. Hayaan mong iproseso nila muna ang nangyayari sa inyo. Hala, sige na at huwag na muna kayo magtalo. Alam kong pagod na kayo at kumain na kayo. Nakapaghain na ako. At makapagpahinga na din kayo. DJ Hugotera. Simula nga po noon ay nanirahan kaming kasama ang babae ni Papa. Tanggap sila ng partido ni Papa. Kaya wala din kaming nagawa noon. Naging utusan niya kami at taga-alaga ng kanyang anak. Lalo na sa tuwing malayo si Papa at nagtatrabaho sa malayo. Maging ang mga kamag-anak naman ni Papa ay wala din pinupuna sa madrasta ko. Hirap na hirap ako noon, DJ. Kaya minsan ay tumatakas ako papunta sa aking mga lola para kahit paano ay makapahinga ako at makagawa ng assignment ko man lang. Aba, Apo, bakit ka nandito? Baka hinahanap ka ng tita Monica mo. Lola, hindi po kasi ako makagawa ng assignment ko pag nasa bahay ako. Puro utos si tita at pag nakita niya akong may hawak na notebook, napapalo niya ako. Sumunod ka na lang kasi, Apo. Siya na ang bago mong ina, kaya wala ka nang magagawa. Ay, sana andito na lamang po si Mama. Sana naging maayos yung relasyon nilang dalawa. Hindi yung ganito na nahihirapan kami ng kapatid ko. Ano ka mo? Ang mama mo? Iha. Hindi ka na muling babalikan nun. Kasi masaya na yon sa bago niyang pamilya. Ni hindi na nga kayo kinukumusta eh. Ni tumawag man lamang sa inyo ay hindi niya magawa. Lola, bakit may ganun pong mama? Bakit may ganun? La, ang hirap-hirap po ng sitwasyon namin. Kasi si Papa meron na din. Si Mama meron na din. Oo, kasama ko si Papa. Pero kapag wala naman po si Papa, kami yung nahihirapan ng kapatid ko. Sobrang hirap, Lola. Ni kahit yung pag-aaral ko, hindi ko maasikaso. Kaya kung bakit lagi ako tumatakas, Lola. Tama kayo. Hindi na kami babalikan ni Mama. Lola, hindi ba kami kamahal-mahal ng kapatid ko? Hindi ba kami kamahal-mahal? Bakit ganon? Apo, may mga pangyayari talagang ganon. Magpakatatag ka aking apo. At saka may tatakbuhan ka namang Lola. Nandito naman ako, di ba? Nandito palagi si Lola. Lola, pwede po payakap? Oo, apo. Tahan na. Gawin mo na yung mga assignment mo. Tahan na, apo.
Ipaghahanda kita ng merienda mo, ha? Sige po, La. DJ Hugotera. Tama po si Lola. Matagal na kaming hindi kinukumusta ng mama ko. Siguro nga ay masaya na siya sa bago niyang pamilya. Kaya't hindi niya naaalalang may mga anak pa siyang hindi niya nakakasama. DJ, dahil nga sa wala akong mama, ay labis ang pangungulila ko sa aruga ng isang ina. Pakiramdam ko ay wala akong kakampi nung panahon na yon. Nang mapalapit ako sa Nanay Flor, isa sa mga tiya ni Papa. Ineng, kumusta ka na? Bakit parang nangangayayat ka na ngayon? Ayos lang po, Nanay Flor. Totoo bang ayos ka lang? Iha, huwag kang magsinungaling sa akin. Kailangan ko po na maging maayos eh. Kasi wala naman po akong choice. Kailangan kong kayanin to para makapagtapos din po ako ng pag-aaral. Para kahit hindi ko man po makamit ang pangarap po magkaroon ng kumpletong pamilya. Kahit ang makatapos man lang ng pag-aaral ay marating ko. Tama yan, anak. Magpatuloy ka lang. Naniniwala ako sa iyo na mararating mo din yun. Thank you po, Nay. DJ Hugotera. Talagang napalapit ang loob ko kay Nanay Flor. Siya yung naging sumbungan ko sa tuwing nagkakaroon ako ng problema. Siya yung naging takbuhan ko sa tuwing nahihirapan ako. Sa kanya ko naramdaman ang aruga ng isang ina. Minsan pa nga ay sumasama ako sa kanila. Bagamat malayo, ay sinama niya ako noon at nawili talaga ako sa kanila. Minsan ay umaabot ng 1 linggo bago ako umuwi sa amin. Kasi sa bahay nila, mas ramdam ko na may pamilya ako. Kaya naman, ay, sino kayong tumatawag? Teka, ay si Papa. Hello, Vera. Asan ka? Papa. Nakina Nanay Flor po. Bakit andyan ka? Kaya pala walang makakatulong si Tita Monica mo. 1 linggo ko na daw hindi umuwi. Papa. Nagbakasyon lang po ako saglit. Nagbabakasyon? Nagbakasyon? At hindi ka man lang nagpaalam sa akin. Hala, umuwi ka na at nang may makatulong ang tita mo. Opo, Papa. DJ Hugotera. Dahil nga doon, ay umuwi na ako. Sa totoo lamang ay ayaw ko pang umuwi nung panahong yon. Dahil mas ramdam kong may pamilya ako pag nasa kay Nanay Flor ako. Doon, mas ramdam ko na may nanay ako. Pero wala akong choice. Dahil hinahanap na ako ni Papa. Nung umuwi naman ako nung panahong yon, ay isang balita ang aking narinig. Mahal? Mahal, bakit hindi pa natin patigilin sa pag-aaral si Vera? Ha? Bakit naman?
tingnan mo naman ngayon oh. Ang hirap mag-asikaso dito sa bahay. Lalo na't lumalaki na ang anak natin. Paano naman ang pag-aaral niya? Pwede niya pa namang ituloy yun ng balang araw. Pero sa ngayon, mas kailangan ko ng nakakatulong dito sa bahay. Sa bagay, tama ka. Mas maganda yung may nag-aasikaso dito sa bahay. Kasi ikaw lang naman mag-isa dito eh. Sige. Sasabihan ko si Vera. Oh, diyan na pala siya eh. Papa, mano po? Anak, may sasabihin nga pala ako sa'yo. Kami ng tita mo. Papa, ano po yun? Anak? Siguro, mas maganda kung titigil ka muna sa pag-aaral. Po? Bakit po? Nag-aayos naman po ako sa pag-aaral, Papa. Pa, gusto ko pong makapagtapos. Vera, pwede mo pa namang ituloy yan eh, balang araw. Nakikita ko kasi na nahihirapan dito ang tita Monica mo eh. Nangangayayat na siya sa pag-iintindi ng pamilya natin. Kailangan niya ng makakatulong kahit dito man lang sa gawaing bahay. Pero Papa, nakakatulong naman po ako pag wala akong pasok. Ginagawa ko naman po ang lahat para makatulong sa inyo. Oo nga anak. Pero kulang. Mas kailangan ka dito ng tita Monica mo. Pero Papa, gusto ko po nang may mararating ako. Gusto ko pong may marating ako sa buhay. Pag walang kasiguraduhan pag tumigil ako ngayon sa pag-aaral. Vera, wala din naman kasiguraduhin kung makakapagtapos ka ng pag-aaral. Ang babae sa bahay, mas kailangan. Hindi naman ikaw magtatrabaho pag nag-asawa ka na, kundi ang asawa mo. Kaya kahit di ka mag-aral, ang mahalaga ka sa, maalam ka sa gawaing bahay. Papa. O hindi naman ganun. Vera, tunay yung sinabi ng papa mo. Wala din namang kasiguraduhan nga kung makakapagtapos ka pa ng pag-aaral. Tayo namang mga babae dito lamang sa bahay eh. Kaya tumigil ka na. Kapag nag-asawa ka naman, asawa mo naman ang magtataguyod sa iyo. Kaya kahit di ka mag-aral, basta ang mahalaga, alam mo yung mga gawain. 'Di ba? Hindi po, Tita Monica. Tita, pag nakapagtapos ako mismo ang magtataguyod sa pamilya ko. Hindi ako aasa na magiging asawa ko kagaya nyo. Anong sabi mo? Sabi ko po, kapag nakapagtapos ako mismo magtataguyod sa pamilya ko. Hindi ako aasa sa magiging asawa ko. Aba, bastos kang bata ka. Malilintikan ka sa akin. Aray! Ito naman po
Alam mo, simula nang dumating ka dito, kay Papa ka lang lagi nakaasa. Simula nang dumating ka dito, puro pasarap ka naman. At ako yung palagi mong inuutusan. Vera, tumigil ka na. Hindi ganyan ang pagpapalaki ko sa iyo ah. Bakit nagkakaganyan ka? Bakit? Ha? Bakit? Tinatanong mo ako kung bakit, Papa? Bakit hindi mo itanong sa sarili mo kung bakit? Ha? Kung bakit nagkakaganito ako? Sa bagay, wala ka nga palang alam. Wala kang alam kasi lahat na lang ang pinakikinggan mo, yung tanging mahalaga lang sa iyo ang babaeng yan. Sino ba naman kaming mga anak mo para tanungin kung anong gusto namin? Sino ba naman kami? Yung mga anak mo para tanungin kung kumusta na kami? Wala ka namang paki. Kung nakakakain pa kami sa bahay na to. Kung kumusta ba ang trato ng madrasa namin yan sa amin? Kahit puro pa sana ang katawan namin, hindi mo naman kami kinukumusta, di ba? Kasi kinuha mo lang kami para maging alipin mo. Tapos tatanungin mo ako kung bakit? Kung bakit ganito yung trato ko? Kung bakit naging ganito ako? Bakit di mo tanungin yung sarili mo? Vera, tama na yan. Hindi ko nang gusto yung tabas ng bibig mo. Totoo naman pa. Totoo naman Gusto mo ako saktan? Sige lang. Saktan niyo pa ako. Sanay na naman kami. Sanay na kami ng kapatid ko na masaktan ng paulit-ulit. Alam ko na nagsimula nang dumating ang babaeng yan. Ay nawala na din kami ng ama. Nawala na din na kami ng papa. Nawala na kami ng magulang. Ikaw, si mama, meron na. Ikaw, ang attention mo, nandiyan na sa babaeng yan. Nasaan kami? Ha? Nasaan kami? Wala pa! Wala kaming kalampi! Nakikita mo ba itong pasa? Ha? Nakikita mo ba itong mga pasa-pasa ko? At kung bakit tinanong mo ako kung bakit kung nasan ako, bakit nagbabakasyon ako? Kasi gusto ko makapagpahinga, gusto ko makapag-isip-isip. At ngayon patitigilin mo ako sa pag-aaral? Wala naman kaming kalampi Yung pangarap ko, yun na nga lang yun yung pangarap ko Yung makapagtapos ako ng pag-aaral. Yung isa kong pangarap hindi na matutupad kasi hindi na mabubuo yung pamilya ko. Tapos ito pang pangarap ko, kukuhain mo pa. Bakit ka nagkakaganyan? Bakit kaya hindi mo kasi sabi tanungin yung sarili mo? Ha? Bakit hindi mo tanungin yung sarili mo nga, Papa?
Napakawalang kwenta ko na bang ama? Ha? Hindi ganyan yung pagpapalaki ko sa inyo. At ano? Kami yung nagbago yung ugali? Kami yung naging masama? Kami na! Tanungin mo nga yung kapatid ko si Marco kung kumakain pa yan ng maayos! Ha? Wala! Pag nandun ka sa trabaho, Papa, alam mo ba kung anong ginagawa? Isa lang kaming utasan na kahit sa pagkain, hindi kami pinapakain. Tapos ano? Ganito pa? Ayoko na dito. Ayoko na sa pamamahay na to. Aalis ako sa bahay na to. Eh di lumayas ka. Talaga, Papa. Talagang aalis ako. Kasi wala din naman akong kakampi dito. Wala din naman akong magulang. DJ Hugotera. Umalis nga po ako ng bahay noon. Gusto kong magpakalayo-layo dahil sa sobrang sama ng loob ko sa papa ko at kay Tita Monica. Ang tangi kong naisip na puntahan noon ay si Nanay Flor. Ay, sino ba tong tumatawag? Teka, ay si Vera pala. Ano kayang nangyari? Aba, gabi na. Masagot nga. Hello? Nanay Flor. Oh, anak. Vera, bakit ka umiiyak? Anong nangyari? May masakit ba sa'yo? Masama ba ang pakiramdam mo? Nay, pwede po bang sa inyo na lang ako? Pwede po bang ampunin mo na lang ako? Nay, pwede po ba? Pwede po. Bakit, anak? Ano bang nangyayari sa'yo? Nay, ayoko na po dito. Kapag dati, ay sinasaktan lang ako lagi ni Tita Monica. Ngayon kahit pag-aaral ko, ay ayaw yun ang ipagpatuloy ko pa. Ay, pagod na po ako. Nay, gusto ko na pong umalis dito. Ano? Bakit? Anong nangyari? Teka, asan ka ba ngayon? Susunduin kita. Nay, andito po ako sa labas na bahay. Hindi ko po alam kung saan po ako pupunta. Hindi ko po alam kung may mapupuntahin ako. Kaya pwede po bang dyan na lang ako? DJ Hugotera. Sinundo nga po ako ng gabing yon ni Nanay Flor sa bayan. Kahit 11:00 ng gabi, ay pinuntahan niya ako para damayan. Isinama niya ako sa kanila at doon ay pinagpahinga ko. Diyos ko, ano bang nangyari sa iyong bata ka? Bakit puro pasa ka? At bakit namumulay ang pisngi mo? Nay, si Papa po. Si Papa at si Tita Monica, sinaktan nila ako.
Nay, masama bang magsabi ng totoo? Ay, Nay. Masama ba? Kasi nung nagsabi ako ng totoo, sinaktan ako ni Papa eh. Sinaktan din ako ni Mama. Sinabi ko lang naman po kung anong yung nararamdaman ko kasi gusto na nila ako patigilan sa pag-aaral. Ayun na lang yung pangarap ko. Yun na lang yung gusto ko matupad kasi yung buong pamilya, hindi ko na matutupad yun, Nay. Ha? Bakit naman? Wala ka naman bang ginawang kalokohan? Nay, promise, wala po akong ginawang masama. Gusto lang akong gawing utusan ni Tita Monica sa bahay. Ayaw niya akong makapagtapos dahil sa hindi ko daw ito magagamit pag nagkapamilya ako. Hay nako, talaga yung papa mo. Lagi na lang sunod-sunuran sa madrasta mo. Siya, halika at makapagpahinga ka na muna. Dito ka muna manatili sa akin. Nay, pwede po bang dito na lang ako? Ha? Pwede ba, Nay, nampunin mo na lang ako? Kasi sa'yo ko lang naramdaman yung maranasan yung may mag-aruga sa akin. Natanggapin ako na mag-alaga sa akin. Sa'yo ko lang naranasan yun, Nay. Sa'yo ko lang naranasan. Oo naman, anak. Welcome ka dito lagi. Anak na din ang turing ko sa'yo. Manatili ka dito. Hanggat gusto mo. Kung gusto mo, dito na kita paaralin. Ako na ang bahala sa'yo. At huwag ka mag-alala. Ika'y aking aalagaan dito. Salamat po, Nay. Maraming salamat po. DJ Hugotera. Sobrang saya ko nung narinig ko ang bagay na yon. Tuwa ako kasi willing akong kupkupin ni Nanay Flor sa kanila at papag-aralin. Subalit isang araw, Vera, lumabas ka dyan. Alam kong andyan ka. sino ba yung kumakatok? Para namang gustong sirain ang pinto natin. Ah, teka nga. Vera, lumabas ka dyan. Sumama ka na kay Papa. Ano ba yan, Leandro? Bakit ka ba nandito? Tia Flor, gusto ko lang hong sunduin ang anak ko. Alam kong dito siya naninirahan ngayon. At salamat po sa pagkukup sa anak ko pero isasama ko na po ang anak ko. Teka. Teka muna, Leandro. Tanungin mo muna ang bata kung gusto niyang sumama sa'yo. Papa, bakit ka po nandito? Anak, uwi ka na. Sinusundo na kita. Sumama ka na sa akin at kunin mo ng gamit mo. Papa, ayoko po. Ayoko pong sumama sa inyo.
Dito na lamang po ako kay Nanay Flor. Hindi, Vera. Ako ang papa mo. Kaya sa akin ka sasama. Teka lang naman, Leandro. Baka naman pwedeng pag-usapan natin to ng maayos. Huwag mong pwersahin ang bata. Tia, alam ko po ang nagmamalasakit ng kaysan ako. Pero kung talagang mahalaga para sa inyo ang anak ko, sana hindi nyo na lamang din na kinonsinti ang paglalayas niya. Sasama ko po ang anak ko sa ayot sa gusto nyo. Dahil bali-balik din man na natin ang mundo, ako pa rin ang papa niya at sa akin siya dapat kasama. Nay Flor. Ayoko pong sumama. Nay. Ayoko po. Anak, Vera, tama ang papa mo. Siya ang papa mo at wala akong laban sa kanya. Hayaan mo at gagawan ko to ng paraan para makabalik ka dito. Pero sa ngayon, mas makakabuti kung sumama ka muna sa kanya. Sige po, Nay. Basta, Nay, kunin niyo po ako ulit sa kanya. Oo, anak. Pangako. DJ Hugotera. Sumama nga po ako sa aking papa nung time na yon. At nung dumating na nga po ako, ay naging tampulan ako ng panghuhusga ng mga kamag-anak ko. Aba! Sosyal! Nagpakaon ka pa! Akala ko ba, tuluyan ka nang naglayas? Lola, kinoon po ako ni Papa. Aba! Sosyal! Nagpakaon ka pa! Kung akong papa mo, hindi kita susunduin doon. Lalayas-layas tapos babalik-balik? Baka kaya mo na ang sarili mo, kaya lumayas ka na, no? Kaya mo na ba, ha? Hindi naman po, Lola. Ay, nako. Nay, malakas lang ang loob niyan kasi mabait nga ang Tita Flor sa kanya. Aba, iha, mahiya-hiya din naman ikaw. Iiwan mo ang papa mo ng ganun-ganun lang dahil hindi maibigay ang ginugusto mo. Napakawalang utang na loob mo namang anak. Grabe naman po kayong magsalita. Gusto ko lamang naman pong mag-aral. At alam ko namang wala namang pong masama doon. Ang masama doon ay ikaw mismo. Aba, makakaisip ka ng paglalayas dahil doon? Ang hirap din talaga ng pinalaki ng spoiled, no? Kaya ganyan lumalaki ang ulo. Hindi po ako spoiled. Ikakat ko muna to, ha? Cut ko muna. Okay, paunawa. Tatanggalin ko to, ha? Ang boses lalaki lang po ang hindi sa akin. Eto yung walang mic ako at walang ano.
DJ Hugotera, ilan lamang iyan sa pang-aalipusta at laman ng tsismis sa aming lugar. Akala ko ay magtatagal na. Talaga akong nasa poder ng aking ama. Hanggang sa tumawag sa akin ang Nanay Flor. Hello po, Nanay Flor. Hello, anak. Kumusta ka na dyan? Ayos lang po ako. Anak, ibabalita ko lang sa'yo na nagpipetisyon ako at nilalakad ko ang mga dokumento para maampon kita. Kung papayag ka, aampunin na kita. Pag nasa akin ka na, mapapag-aral kita. Alam mo, iha, gusto kong makapag-aral ka at makapagtapos para matupad mo ang mga pangarap mo. Talaga po, Nanay Flor? Gustong-gusto ko po yan, Nay. Kaso, baka hindi po pumayag si Papa. Pwede po ba yun? Kahit na may tatay pa naman po ako? Oo naman, anak. Dahil nasa 14 na taong gulang ka na ngayon, pwede ka nang magdesisyon kung saan mo gustong sumama o gustong maging tagapangalaga mo. Lalo na at hiwalay ang mga magulang mo. Kung ganon, sasama ka ba, iha? Kung ganon po, sige po, Nay. Sa inyo na lang po ako. Kaso anak, kailangan mong humarap sa korte pag ganyan. Kailangan ka magbigay ng salaysay kung bakit mas gugustuhin mong sa akin ka mapunta. Handa ka ba? Opo, Nay. Handa po ako. Thank you, Nay. Thank you po. Maraming salamat. Hulog ka po ng langit, Nay. At kahit di niyo po ako ano-ano, pinarsige niyo po talaga akong ampunin. Maraming salamat. Huwag po kayo mag-alala, gagalingan ko po sa pag-aaral. Hindi ko po sasayangin yung pagpapaaral niyo sa akin. Maraming salamat po. Totoo po, Nay. Handa po akong humanda. Handa po akong humarap sa korte. DJ Hugotera. Nagpatuloy nga po si Nanay Flor sa pag-aasikaso ng papel. Nagharap-harap kami sa korte, kasama sina Papa at ang mga tita ko at lola. Walang hiya ka talagang bata ka! At ang kapal naman talaga ng mukha mo para maghamon ka pa sa korte. Ha? At sa korte pa tayo magkaharap-harap. Ba't ba gustong-gusto mong makawala sa pangangalaga ng papa mo? Napakawalang utang na loob mo. Bakit po? Bakit la? Bakit dito ko pa mas ginusto? At ba't gusto ko makawala kay Papa? Mahal ko si Papa. Mahal ko si Papa. Pero ako mahal ba? Pinahalagahan mo ako.
Nasa tamang edad na ako, La. Nasa tamang edad na ako. Kaya kung bakit dito sa korte? Kasi gusto ko maging anak ako ni mismo ng Nanay Flor. Kasi yun lang naman yung may pagpapahalaga sa akin. Kayo nga nakatugo ko, kayo mismo yung dugo yung nananalaytay sa akin, hindi niyo ako mapahalagahan. Lagi niyo na lang ako inaalipusta. Lagi niyo na lamang akong binababa. Ang tingin niyo sa akin, wala akong kwenta. Ang tingin niyo sa akin, wala akong mararating. Yun lang naman yung tingin niyo, di ba? Bakit gusto ko dito? Kasi doon ako sa taong paaalagahan ako. At sa Nanay Floy ko naranasan yun. Sa Nanay Floy ko naranasan na magkaroon ng isang ina. Doon ko naranasan na magkaroon ng isang magulang na hindi nagawa ng aking ama. Sabihin niyo ng masama ang ugali ko. Sabihin niyo na. Total yun naman na yun na din lang yung tingin niyo sa akin, di ba? Edi, sa korte na lang tayo magkita-kita. Hindi ko naman tinatagal ang pagiging magulang. Pero gusto ko ng bagong tagapangalaga. Ang kapal talaga ng mukha mong bata ka! Bakit, Vera? Hindi ba kita inalagahin? Bakit, Papa? Inalagaan niyo po ba talaga ako? Ha? Inalagaan niyo po ba talaga ako? Hindi. Nung kasama mo si Mama, nasaan ka? Ni kumistahin man lang kami dalawa ni Marco. Hindi mo magawa. Bakit pa? Bakit mo kailangan habulin ako ngayon? Kasi anak kita. Oh. Ano? Saan ka ba galing na bata ka? 'Di ba? Sa iyong papa. Tapos ngayon ikaw yung may ganang magdala dito sa korte. Napakawalang hiya mo. Nagmamalaki ka lamang. Kala mo kayang-kaya mo na yung sarili mo. Pagkaasawa ka lang din naman ng batang-bata pa, tapos... Kono, sasabihin mo na magtatapos ka ng pag-aaral. Huwag mo nga akong maloko-loko. Hoy! Huwag mong maganyan-ganyan yan. Kaya naman pala ayaw na sa inyo ng batang to. Kasi ganyan nyo kung laitin, kung alipustain. Tama lang pala na ampunin ko. Aba, at sino ka naman nagmamalaki diyan? Hoy, Flor! O ano? Nay, tama na. Wala tayong magagawa sa mga taong walang kwenta at walang utang na loob sa mga magulang niya.
kuya na nga lang ang nag-aalaga sa kanila eh. Hindi ka nabigyan ng halaga na... Alam mo yung magaling niyang anak. Gusto lang kasi ng batang yan ay yung pahila-hilata sa buhay. Huwag mong maganyan-ganyan ang aking anak. Huwag mong maganyan-ganyan si Vera. Tunay naman po na gusto lang yan talaga ng batang yan ng pahila-hilata. Yung masarap ang buhay. Yung nakakakain, yung pahiga-higa lamang, nag-aaral, nagsiselfone. Lang naman ang gusto niyan. Kaya, gustong umalis kay kuya. Teka lang po. Tita. Hindi naman po ako ganun Alam niyo naman po ang kalagayan ko doon. Na hindi nga ako nakakain ng ayos sa bahay na yon. Puro pasahan na lang yung inaabot ko sa pagmamaltrato ni Tita Monica. Pero asan kayo, Tita? Nasaan kayo? Wala. Bulag-bulagan ang mga nangyayari sa akin. Bakit? Hindi niyo ba kami pamangkin? Lola, hindi niyo ba ako apo? Pag yung anak ng Tita Monica, ang amo-amo niyo. Pero pag sa akin, kay Maiko, parang naglilimos lang kami ng kakarampot na pag-aaruga na atensyon. Pero minaltrato niyo ba kami ng maayos? Tinrato niyo ba kami ng maayos? Hindi! Tapos ngayon ganito? Kapag binubugbog kami, pasapasaan na kami. Kung masigaw-sigawan kami ng Tita Monica, tawan-tawa pa kayo. Sinasabi mo, sige, gawin mo yan, gawin mo yan. Alam mo, sinabi ko sa sarili ko, bakit ganun? Pamilya pa ba kami? Pamilya pa ba? Apo rin ba ako? Buti pa yung iba na papalagaan nyo. At buti na nga lang si Nanay Flor Nakita yung paghihirap ko. Nakita niya na kailangan ko ng tulong pero kayo mismo, nakadugo ko. Kapamilya ko. Wala. Hindi niyo man lamang ako iniintindi. Lagi kayo nagbibigi-bigihan, nagbubulag-bulagan. Kapag hawak ng Tita Monica yung stick niya, ikaw, Lola, pumapasok ka sa loob. Lagi mo sinasabi, deserve mo yan kasi napakapasaway mo bata. Kahit wala naman akong ginagawa. Tapos sasabihin niyo ganyan? Ganito? Buti pa nga si Nanay Flore. Doon ko naramdaman na merong nagmamahal sa akin. Doon ko naramdaman na may magmamahal sa akin pamilya. At doon ko naramdaman nakamahal-mahal ako. Doon ko naramdaman na may tao pala na pwedeng palagaan ako.
DJ Hugotera. Simula noon, inalagaan akong mabuti ni Nanay Flor. Siya ang tumayong magulang ko. Ang kanya namang mga anak ay itinuring akong parang tunay na kapatid. Tunay na hinahangaan ko siya dahil hindi lang ako ang inampon niya. Ilan kaming mga kabataan ang kinupkop niya. Kaya mas lalong minahal ko ang tumatayo kong magulang. DJ Hugotera. Pinag-aral ako ni Nanay Flor. Mahirap, ngunit naging motivasyon ko ang mga napagdaanan ko sa buhay. At si Nanay Flor. Makalipas ang ilang taon at nakapagtapos ako ng pag-aaral sa kolehiyo bilang isang guro. At inadapt na din ng paaralan upang maging teacher dito. Uy, teacher! Swelduhan natin ngayon ah. Anong plano mong gawin? Ako? Plano ko? Gusto ko ibigay ang buong sweldo ko kay Nanay Flor. Kasi utong ko sa kanya ang lahat ng to. Kasi siya, yung dahilan kung bakit teacher ako ngayon. At itong unang sweldo ko, ito palang ang unang step ko para makabawi ako sa kanya. Nox, ang dakilang anak ni Nanay Flor. Very good ka dyan, girl. Support kita dyan. At dahil dyan, tara na mag-withdraw. Sige nga, tara na. Ayan, hawak na natin ang first sweldo natin. Success! Oo nga eh. Kaka-proud. Kaka-proud hawakan yung perang alam natin na pinaghirapan natin. Alam mo, naiiyak ako. Kasi alam mo, si Nanay Flor yung nagpursige na mapag-aral ako na gusto. Ang pamilya ni Nanay Flor, yung naging susi para makapagtapos ako ng pag-aaral. Oh, tayo na girl. Sorry ha. Teka, wait lang. Tulungan ko lang yung lola na bumaba ng jeep. Baka mahulog eh. Lola, halina po kayo. Hawak po kayo sa akin. Baka mahulog kayo. Ay, salamat iha. Napakabuti mo. Walang anuman po. Lola? Vera, ikaw na ba yan? Ikaw nga. Ang laki-laki mo na. At ang ganda-ganda mo na. Saan po kayo pupunta? Kakain lang muna sana ako din sa bayan at bibili ako ining ng gamot. Samahan ko na po kayo. Ate na, sunod na ako sa'yo mamaya ha. Sige, Bes. DJ Hugotera. Nagulat ako nang makita ko ang lola ko. Inilibre ko siya ng pagkain at sinamahan ko siya sa pagbili ng gamot. Iha. Patawarin mo ang lola. Hindi ko akalain na ikaw pala yung tutulong pa sa akin. Naging masama man yung trato ko sa'yo, pero pinagsisihan ko yon. Napakaganda-ganda mong bata. At nakakahiya sa iyo. Nakalimutan ko na po yun. Eto na ako lang ngayon. Sana po akong teacher. May trabaho na po ako.
Yun pong pang-aalipustahan niyo dati. Pinatawad ko na po kayo. At yun po ang naging motivation ko. Para makamit ko to. Thank you po. Ano ka ba, Apo? Pagpaumanhin mo na. Pagkatapos po natin kumain, saan po tayo? Saan po kayo pupunta? Iha, bibili sana ako ng gamot. Kaso, kulang ang pera ko. Ito po la, baka sakali pong makakadagdag sa inyo. Sasamahan ko na din po kayong bumili ng gamot. Sige, iha. Lola, 1 po ang gamot nyo. Naku, Ineng, 800 na lang ang pera ko din eh. Pwede kang bawasan mo na lamang ang gamot ko. Yung kasya na are. Sige po. Ay, wait lang po. Wag na. Ako na po magbabayad ng kakulangan. Salamat, Ining ha. Napakabuti mong bata. DJ Gutera. Ang pagkakataon nga naman, ang lola ko at ang tiyahin ko ay nakasabay ko. Ang masaklap, yung una kong sweldo na para sa nanay Flor ko ay sa kanila napapunta. Pag uwi ko ng bahay, DJ, ay ikinuwento ko kay Nanay Flor. Naakalain mo yung dapat na sweldong iaabot ko sa kanya, ay sa pamilya ko napaabot. Sa pamilyang umalipusta sa akin nun. Ang mga taong halos itakwil ako bilang kaanak nila. Simula nung umalis ako sa kanila, pero labis ang aking pasasalamat sa Panginoon sapagkat alam ko na siya ang nagplano nito. DJ Hugotera, dito ko na lamang po tatapusin ang aking liham. Sana ay may matutunan kayo sa aking kwento. Thank you so much po sa inyong programa. And more power. Lubos na gumagalang, Vera.